Hello guys, magandang araw po. Ito na naman tayo. I-repair naman natin tong Epson L220. Titingnan natin kung anong problema guys. Okay. Dito na sa dulo ano yung ano. Yung printer head niya guys, gumaganon lang siya guys. I-error kagad. Yan. Nag-error siya. Sa symbol natin. Para malaman natin kung ano talaga yung problema. Titingnan natin yung mga sensor niya. Tanggalin natin tong cover para malinaw talaga. Saka dito sa kabila. Yan guys. Pinakauna guys, lilinisin natin yung daanan ng carriage PCB kasi medyo matigas. Napakaroon ng connection guys. Pinalawang guys yung ano, yung sa ano niya, mga contacts niya pinalawang. So gagawin natin guys, lilinisin muna natin. Paglinis nito guys, eraser lang guys.
dito rin guys, pinalawang na rin. So balik natin guys. Check natin kung makalampag pa rin yung head niya. Basta mag-error. So guys, okay na yung takbo ng head niya guys. So malamang yun lang ang problema guys. Try natin ikabit yung printer, yung scanner niya guys. Yan guys. Titingnan natin kung mag-error pa siya. Tandaan nyo guys, yung nililinis natin is yung flat cable lang. Lagay tayo ng pasil guys para makapag-disprint tayo. Hintayin natin matapos mag-initialize guys. Nag-error siya guys. Ganitong mag-error siya guys, tapos may scanner. So gagawin natin, baka sira yung scanner guys, tatanggalin natin yung scanner tapos disprint tayo. Kung magpe-print siya, scanner yung sira. Kapit na natin sa computer guys para makapag-test print tayo. Hihintayin natin lumabas yung error guys. Kasi pag walang scanner guys, mag-error to dito. Pero makapag-test print ka, yan, nag-error siya.
So try natin mag-test print. So guys, nagpe-print siya. Ibig sabihin, yung error niya is scanner. Tsaka yung kanina nag-error siya. Ano yun? Yung connector niya galing board papunta dun sa sensor sa carriage PCB is corroded yung contacts, kaya hindi na detect nung sensor yung encoder strip, kasi yung encoder strip siya yung nagko-control sa pagpapatakbo ng carriage PCB. So try natin ulit, turn off natin, check muna natin yung scanner guys. Ito guys, titingnan nyo guys, tingnan nyo, corroded rin yung scanner guys. Yan na. Corroded siya guys. So gagawin natin guys, cleaning natin to. Clean natin yun. Eraser pa rin guys. Titingnan nyo guys kung hindi nasisira yung mga contacts nyo guys. Yan guys, medyo okay na. So balik natin yung scanner guys. Titingnan natin kung mag-i-error pa rin siya. Naibalik na natin yung scanner guys. So turn on natin. Okay na siya guys. So dalawa yung kinukuroded na contact guys, yung sa scanner at saka yung sa sensor. Try natin mag-print guys. Photocopy natin to guys. Nawala na yung error niya nung nilinis natin yung contact ng scanner. Okay na yung scanner guys. Yan guys, nakapag-photocopy na siya guys. So na-solve na natin yung problema guys. So ang gagawin natin, assemble natin uli para ma-finalize natin. So turn off muna natin.
natin to. Huwag kang magulo ha. Guys, naibalik na natin yung sa kaliwang bahagi na cover. Sa kanan naman. Ganyan lang kasimple guys. So, balik natin tong lock. Bago nyo ibalik yung lock guys, dito, dapat maayos na nakalagay yung ano, yung tube nya guys, para hindi maipit. So, balik natin. Yan. Balik natin yung scanner. May nakalimutan tayo guys. Ito pala guys. Yan guys. So balik natin yung cover sa ilalim guys. Hindi naman ito ibutang ang driver, no? Di ba? Kailangan ang item lang dito. Test print tayo guys para ma-finalize natin. Ang katong driver na ito, ibutang lang dito para mag-driver na ito. Mag-cancel na nara, no? So hindi na nag-error guys. Wala nang problema guys. Dami daghan dito. Kailangan ko ng bantam. Kailangan ko ng bantam. Kailangan ko ng bantam. Oo. So guys, wala nang problema guys. Okay na siya. Ito na siya guys. Okay, sana po guys may natutunan kayo guys. At saka huwag niyong kalimutang mag subscribe guys kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys. At saka paki-share na rin at saka like para makita ng iba, makatulong tayo. So guys, yun lang ang problema. Salamat sa panonood guys. Saka yun lang guys, good luck.